Listahan ng mga kritiko ni Tatay Digong, mga kaibigan. Ito na po. Number 1 po. Kilalang kilala nyo po ito. Ayan po. Ang dami na pong itong sinasabi dahil hinindihan lang ni Tatay Digong na hindi maging kapareha sa pagtakbo niya as Vice President. Tinanggihan ni Tatay. Ayun, ang dami na mga sinasabi. Ang daming sinasabi. May napatunayan na ba siya, mga kaibigan? Ayan po. Tumakbo siya sa Caloocan as mayor. Naku po, tinalo po. Tinalo po ni Adong Malapitan. Biro nyo yan, guys. In other words, baka next time ito, tatakbo na lang to sigurong, presidente sa Purok. Iwan ko lang kung mananalo pa to. Ayan po. O, sino bang boboto dyan? Dami mga sinasabi. Wala naman totoo. Wala pang napatunayan, di ba? Ayan po. Kaya mga kaibigan, yan po ang mga loser. Ayan. Listahan po na ng mga loser, mga kaibigan. Ayan po. Ito yung pinakauna. Actually, meron po tayong 10 loser ng mga kritiko ni Tatay Digong. Ayan. At ito na po. Yung pangalawa. Ayan. Ito pong pangalawa, mga kaibigan. Ayan. Kilala nyo po. Isa po itong pastor. Ayan po. Incoming congressman ng 6th District ng Manila. Pero sa ngayong 2025 na halalan, siya po ay natalo. Bakit nga ba natalo? Siyempre, binira nila si BP Sara, di ba? Ginantihan ni BP Sara. Kung sino yung nakakita sa mga pangampanya ni Isko Moreno, ni Yorme, nakasama si BP Sara. Ayan po, binira po yan BP Sara, mga kaibigan. At dahil marami siguro mga supporters ni BP Sara doon sa lugar na yun, ayan po, si Abante, Benvenido Abante, ay hindi nanalo at natalo siya ni Joey Oy. Kita nyo naman kasi yung mga ginagawa-gawa nila sa dyan sa Kongreso, sa Quadcom. Maraming mga taong nakakita sa kanilang mga ginawang maganda. Kaya ayun, natalo. Ito naman po, itong ating pangatlo. Ito, isa po itong artista, 60 star. Ayan po, si Dan Fernandez po, mga kaibigan. Ito po, lagi po tayo nakikita to sa hearing, sa Quadcom, sa Tricom, whatsoever. Mga hearing kung saan involve ang mga Duterte. Sikat na sikat po yan sa paninira sa mga Duterte po. Ayan po, kaya tumakbo po siya sa pagka-gobernador doon sa Laguna. Yun nga lang po, minalas. Bakit minalas? Kasi natalo po siya ni Sol Aragones. Ayan po, in other words, mga kaibigan, yung mga ginawa nilang pagtutulig sa pag ano-ano dyan sa Quadcom, dyan sa Kongreso, akala nila sisikat na sila or magaling na sila. Pero hindi pala po. Ang mga taga-Laguna ay nagmamasid lamang at nakikinig kung ano ang mga ginagawa ni Dan Fernandez. Kaya yan po, ang desisyon ng mga taga-Laguna ay hindi siya suportahan. At dahil dyan, ang nanalo ay si Sol Aragones. Ayan po. Ito na naman po ang ating number 4 critic, si Tatay Digong. Tingnan po natin. Ayan po, si Raul Bungalon. Ito po yung pinakabata, guys. Sino nakalala? Ito yung laging meron silang papresko, yung mga young guns kunuhay doon sa Kongreso. Ayan. At sinabi niya mag-resign na daw si BP Sara. Kung sino nakala sa video niyan, di ba? Ang bata-bata, guys. Feeling na sila masyado na sikat. Ayan po. Kaya ayun. Ang bago-bago pa dahil sa bata pa siya, di bata na rin nausog. Nawala na rin sa posisyon agad, mga kaibigan. Kasi nga, kita nyo naman ang mga ginagawa nila, di ba? Kung sino ang mga hindi nakakaintindi sa kanilang mga ginagawa, bahala na kayo dyan. Basta ang mga tao dyan, nakita yan. Kaya yan, hindi siya binoto ng mga tao. Hindi susuportahan. Kasi nga sa kanilang mga pan na ginagawa dyan sa Quadcom, sa Young Guns sila ng mga papreskon. Ayan po. Next po, ito yung number 5. Tingnan po natin kung sino ito. Boom! Ayan po, si Gwen Garcia. Sa mga nakilala sa kanya, siya po ang incumbent gobernador sa Cebu. Yan po. Yan po, kung sino pong nakalala dyan yung panahon ni Tatay Digong. Diba, dikit yan ka, Tatay? Dikit na dikit yan. Siyempre, Tatay Digong diba? Pero afterwards, nung nawala ni si Tatay Digong sa posisyon, ano nangyari sa kanya? Bumaliktad na. Diba? Bumaliktad na. Dahil sa kanyang ginagawa,
Eh syempre si tatay na inis. Kaya si tatay, kinuha niya si Pam Bariccuatro at ginawa itong miyembro ng PDP at ginawang kandidato as gobernador ng Cebu. Anong nangyari? Ayan po. Ligwak po si Gwing Garcia at nanalo si Pam Bariccuatro. Giro niya yan guys. Nanalo, walang kaano-ano to sa politika. First timer, pero nanalo, di ba? Dahil nga suportado ng mga tao si Tatay Digong. Ayan po, nanalo. Dito na po ang number 6 natin mga kritiko. Tingnan na kung sino to. Uy, ay, si Arlene Brusas. May gulay. Oh, alam na natin yan. Kung kilala nyo yan mga kaibigan. Si Arlene Brusas. Mga leftis. Ayan po. Mga leftis na ambisyosa. Tumakbong senador. Tumakbong senador mga kaibigan. Ayan po. Akala siguro nila ang ganda na kanilang mga ginagawa yan sa Kongreso at sumikat sila dahil sa ang daming mga hearing at dahil doon baka nakilala sila ng mga tao. Pero kabaliktaran na pala ang nangyari kaibigan. Kabaliktaran. Hindi sila sumikat kundi naggagalaiti sa galit ang mga tao sa mga kanilang mga ginagawa. Sa pagbabatikos sa mga Duterte. Sa pagbibigay ng mga limpak-limpak na mga propaganda dyan. Wala naman palang totoo. Ayan po. Ito po yung ating number 7 na kritiko. Tingnan natin kung sino ito. Oh my gulay, si Franz Castro. Oh, sa mga hindi pa nakakaalam na, si Franz Castro po ay convicted sa kidnapping. Pero nakabindin pa kanyang kaso kasi meron pa siyang appeal sa naka-appeal pa. Kaya marami nagsasabi bakit hindi siya natanggal as congresswoman. Anyways, paano matanggal malakas yan sa speaker. Kaya yun. But anyways, nung nakaraang eleksyon, tumakbo po yan na senador. Kasama sila ni Arlene Brusas. Pero anong nangyari? Akala nila sikat na sila Sikat na ba talaga kayo? Feeling yung tumakbong senador, ha? Feeling talaga niyo. Sino lang mabubuto sa inyo? Siyempre yung mga kamembro nyo lang. Kaya yan po. Ligwak po. Hindi po nanalo si Franz Castro. Ayan po. And next, ito po yung pang-8 kritiko ng mga Dutertes. Tingnan natin kung sino ito. Oops! Ayan po, si Gustavo Tambunting. Ayan si Tambunting po sa 2nd District ng Parañaque. Ngayon po ay natalo siya guys. Ayan po, maybe siguro marami support ni Tatay Digong doon. Mga Duterte doon sa Parañaque. Nakita niyo naman hindi nanalo yan guys. Alam natin yan sa mga hearing, di ba? Yan, si Gustavo Tambunting. Ayan. Kilala natin yan sila guys dahil sa mga Quadcom hearing, sa dami nilang mga hearing ay nakilala sila ng mga tao. Ayan. Pero sa sawing palad po, talo po sila. Ano ba yan guys? Karma o nakarma? But anyways, ganun talaga ang buhay. May panalo, may talo. Pero, masabi na rin natin siguro marami talagang Duterte supporter sa lugar na yon. Kasi natalo siya Diba? Or maybe, pangit talaga ang kanyang performance. Yun siguro ang pinaka-the best na masasabi dyan. Okay, number 9. Ito po. Ayan, number 9 natin. Si Carlo Nograles. Sino nakilala sa kanya yan? Yan po ang anak ng dating House Speaker. Yan po. But anyways, alam naman natin sa panahon ni Tatay Digong ay binigyan po yan ng posisyon. Naging sekretary po yan guys. Ayan po. Binigyan ng tsansa. Dating magkatunggali. Pero binigyan ng tsansa si Tatay. Si Tatay hindi nagtanim ng galit. Pero ano nangyari? Afterwards, wala na sa kanyang posisyon. Ayan. Kumalaban na naman ulit sa mga Duterte ng mga Nograles. Dalawang Nograles po yan. Tumakbong ngayon, nakipaglaban kang Tatay. Anong nangyari? Landslide po. Nanalo po si Tatay ito. Bakit tumadala itong mga pamilya? Wala nga kayong laban yan sa Davao. Ano pang gawin nyo lang? Ano lang kayo kung sila stipid na lang? Magpag-prensa lang. Huwag na kung kumalaban, okay? O ito po yung last. Pang-sampo po. Pang-sampong kritiko. Ayan, si Meg Nograles. Ayan po ito po. Grabe, maraming ginawa ito. Parang
marami silang ano sila sa pader, sa distraction, mananalo sila. Pero hindi pa rin mga kaibigan. Kasi nga, ang mga tao sa Davao, alam talaga nila ang kaliber ng mga Duterte. Kaya hindi talaga nila masapat ng matalo. Kaya nangyari, ititip po si Mix Nograles ng Pulong Duterte, mga kaibigan. Ayan po ang ating video. I hope na-enjoy kayo sa ating news. Salamat. At sa susunod naman na video, bye-bye!